So, ang second lesson po natin, tapos na sa course syllabus. So, we are now going to the importance of hermeneutics. So, tanong lang po muna. Siguro naman sa introduction natin, natakil na natin, masasagot natin dito. Bakit po importante ang hermeneutics? Doon tayo sa row 4. Sino po pwede sumagot doon? Bakit po importante ang hermeneutics? Sige po, there's no wrong answer po. Wag po tayo mahiyang sumagot. Sige po. Share your opinion lang po. Sige lang po, ito makapag-proceed tayo. Sa row 4. Kuya Jess, number 8 na mic. Yan. Ayun. Ano po, dapat accurate tsaka adequate. Dapat accurate and adequate. Sino pa po? Sa row 4, yung gusto ko yung row 4 eh. Sige pa, huwag po mahiyang sumagot. Bakit pa importante ang hermeneutics? Hindi, para yung mas lalo ka pang ma-enhance sa Word of God. Amen. Lalo ka pang ma-enhance sa Word of God. Dito nga po sa second row, kila Ate Nora, sino pong pwede mag-share? Bakit importante? So sabi ni... Yan. Para po sa ganun, yung pag-interpret po natin sa Word of God, we can divide it, the Word of God in truth, yung maayos po. Amen. So rightly dividing the word of truth, sabi ni Kuya Mang kanina, so we can preach the word accurately and adequately. So sabi ni Kuya Jojo is para mas ma-enhance yung kaalaman natin sa salita ng Panginoon. Nan. So ito yung tanong ngayon. Why are there different interpretations? Di ba, nasabi ko kanina, bakit kapag si Tita Sally nagturo, same verse, pero iba yung direksyon ng turo niya? Bakit pag si Kuya Rod, bakit pag si Kuya Jess? Di ba? Nakuha na po natin yon. Same verse ang ginagamit, pero iba yung direksyon ng katuruan. So natanong na po ba natin yon? O may mga nadinig na ba tayo na ganon? Parehas naman siya ng verse. Pero bakit ito yung itinuro at yung isa is ito yung itinuro? Parang magkaiba siya, di po ba? Nangyayari po yon kung nakikinig tayo sa mensahe. Pero kapag hindi natin alam yon, di po ba? So, sabi dito, merong 6 na dahilan kung bakit merong nagkakaroon ng iba-iba ang interpretasyon. Ayan. Una, we all understand blank from others. Yan. Nasa manual nyo po ito. We have tendency to, yan. We tend to, yan. We have, yan. Hindi ko na po babasahin. Isa-isahin din naman po natin. So, there are 6 reasons kung bakit. So, kung may tanong po tayo, isulat po muna at pagkatapos po, saka natin sagutin. So, yung unang reason, we all understand differently from others. Tama po ba? We all understand differently from one another. Iba-iba yung level ng pagkakaunawa o pangunawa po natin. Kapag binasa ni Ate Nora yung John 3:16, pwedeng iba yung pangkaunawa niya. Iba rin pag si Kuya JM ang nagbasa. Di po ba? So ano yung reasons na yon? So sabi dito, there are 3 biases or background kung bakit tayo nagkakaiba-iba ng pangunawa. So kung titignan po natin in this graph, in our Bible studies, meron tayong tinatawag na 3 biases o yung tinatawag nating pre-understanding. So una, sabi dito, personal background. So, di ba? Merong graduate ng seminary school, merong masipag mag-aral talaga, merong pakitang nag-aaral lang, merong di nag-aaral talaga, merong dumadampot lang. Di ba? Meron, isa rin sa makaka-apekto is, honestly, is our, sabi nga dito, is our, yung level ng education. Kaya nga po, di ba, narinig namin sa ibang chats, ay sa BNE ko sana ipapupunta niyan, kaso panay Tagalog siya sa BNE, mga social doon, panay English. Alam niyo po yun? Alam niyo po yun ang impression nila sa BNE, pero hindi nila alam, is nagtatagalog din naman tayo. Si Pastor Mike lang English speaking.
Right, Pastor Mike? Asa ka si Kuya Ervin? Yeah, bro. So pangalawa, sabi dito, cultural background. Yung pinanggalingan natin. So ibig sabihin, kaming mga Ilocano ay may mga, sabi nga, iba yung background natin kaysa sa mga taga Visayas, sa taga Pampanga. Iba-iba yung cultural background natin. So it can also affect how we interpret the Bible. Halimbawa, kung sa lugar nyo is talagang marami doon is devoted in the Catholic teachings, syempre, affected din yun kasi yun yung nakamulatan mo. Pero kapag namulat ka sa isang pamilya na in a Christian teaching, iba na rin. Kaya nga po yun yung sinasabi na we all understand differently from others. So una yung personality natin, di ba? Merong mahiyain, alam pero ayaw mag-share. Meron naman share ng share kahit walang alam. Di ba? Mahirap po yun. So, theological background. Ano pa yung theological background? Ito po yung pinaka-importante ko minsan. So sa mga nag-aaral na, merong mga theology na sinusundan natin. And each theological doctrine is may iba-iba po silang katuruan. Halimbawa, for me, I'm using, sabi nga sila John MacArthur, Spurgeon, Sproul, R.C. Sproul. So iba po yung kwan po nila to the Reformed teaching. Meron naman yung iba, andyan sa mga, sabi nila is yung mga prosperity teachers. Sila Michael Todd o kung sino-sino pang, sino yon? So, Chinkitan, Francis Chan, sino pa? So, meron po yon. So, ibig sabihin, kung ano yung sinusundan mong theological background, kasi yung sinusundan mo talaga is kagaya nila John MacArthur, they are in the Reform, sabi nga, very strong yung Reform Reform teaching. So yung iba naman kasi is they are more on emotional preaching and emotional teaching. O baka may sumusunod pa dyan kay Joel Osteen, di po ba? So your theological background can also affect your understanding of the Bible. So tatlo po yan. Personal, cultural, and theological background. Amen? So tayo dito, marami nagsimula na walang theological background. Kasi hindi pa tayo nagtitake ng theological course. But, kaya siguro pag nagtuturo tayo, mag-curious kayo, sino ba si John MacArthur? Sino ba si Charles Spurgeon? Sino ba itong mga kino-quote nila, pastor? Then you will know at makikita po natin yung kanilang theological standing. So pangalawa, we have tendency to jump quickly to conclusions. Nangyayari po ba ito? Nangyari na po ba ito sa atin na pag may nabasa tayo kahit hindi pa nakukumpleto, nakita natin tong word na to at nabasa na natin dati, akala natin the whole sentence is yun na. Pero nung binalikan pala natin, is iba pala yung sinasabi. Di ba sa mga instruction kung minsan, ay nabasa ko na to dati, ito yung ibig sabihin, kaya binagtawan mo na. Pero pagdating pala nung binalikan mo is, iba pala yung sinasabi. So, Matthew 7:1. So, jumping quickly to conclusions. Hindi ka pwede mag-judge. Because I read Matthew 7:1. Kasi ang sabi sa Matthew 7:1, judge not that you be not judged. Tama? At saka narinig ko na itong sinasabi na hindi ka pwede mag-judge kasi sinabi yan sa Matthew 7:1. Tama? Yan. Pero pag dinugtong mo pala, ang sabi sa verse 2, for with what judgment you judge, you will be judged. So anong ibig sabihin? Hindi niya sinasabi na huwag kang mag-judge. Ang sinasabi niya, kung mag-judge ka, ito yung pamantayan mo. May pamantayan kung paano ka mag-judge, is yun din yung pamantayan kung paano ka i-judge. So kung hindi mo binasa to, because narinig mo na itinuro sa'yo na hindi ka pwede mag-judge, kasi nasa Matthew 7:1 yan, naniwala ka na agad, hindi na sinabi sa'yo yung verse 2 at verse 5, anong sabi sa verse 5? Sabi niya, hypocrite. So ano yung ibig niyang sabihin? So sabi niya, pwede kang mag-judge, pero dapat yung sarili mo dapat muna ang tignan mo. So that is the right context in it. Ngayon, kapag hindi mo na natinignan ito, pero dahil narinig mo na yung Matthew 7:1 is a verse to say that do not judge, humihinto na tayo. You jump into conclusion.
Pero pag nagbasa ka pala, hindi pala yun ang sinasabi. So ano pa yung sabi dyan? Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. So is it true na hindi tayo pwede mag-judge? Di ba? Pwede tayo mag-judge, pero una, kung mag-judge ka, una, tignan mo muna yung sarili mo. Are you in that moral standing para i-judge si kapatid? Sabi mo sa kay kapatid, ay, ang pangit ng suot mo, pero mas pangit pala yung suot mo. Sabi mo, ay, ang itim-itim mo, mas maitim ka pala. Di ba? So, yun lang yung... Erwin. Di ba? Do not judge according to appearance, ang sabi niya, but judge with righteous judgment. So, ibig sabihin, kailangan mo unawain, ano ba yung sinasabing righteous judgment ngayon? How to judge righteously. Then you will start to study, ano ba yung basihan in order for me to judge righteously. So, yun yung sinasabi natin, jumping into conclusion. Ano pang example? Jeremiah 29:11. Favorite verse ko rin ito dati. Kasi ang ganda nung sinasabi. Di ba? Sabi niya, for I know the thoughts I think toward you, says of the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Ang ganda nga naman. Pero the right context pala ng verse na to is not for us individual. But it is for that time to the Israelites during the captivity in Babylon. So it is a promise to a nation, not to an individual. So, pero dahil yun yung tinuturo sa atin, di ba? Pag nag-type ka sa Google, ano ba yung pinaka-inspiring verse sa Bible? Di ba lalabas po yan? Kasama po yan. Ay, oo nga, kasi ang ganda nung sinabi. But it is a promise to a nation under captivity na sinasabi ng Panginoon sa mga Israelites during that time, ano man yung danasin nyo dyan, a time will come when I will restore you. Amen po ba? So pangalawa, sabi niya, Philippians, I can do all things. Di ba? Akala natin encouragement, empowerment, yung pala is, that is, anong sabi diyan? Yung pagpe-persevere ni Apostle Paul. So we do it in the right context, but people are using it wrongly. Yun na yung nakagisnan natin, kaya yun yung patuloy pa rin nating ginagamit. Ito pa yung isa. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Paano kung narinig mo ito in-explain ng pastor na nagtuturo na, yes, walang makaka-snatch. Pag na kay Lord ka na, wala na makakakuha sa'yo sa kamay ni Lord. Pero pwede kang umalis. Di ba? May turo pong ganon. Pwede ka, hindi ka pwedeng agawin, pero pwede kang umalis sa kamay ng Panginoon. Yun yung narinig mong turo. Di ba? Ang ganda. So ngayon, yun na yung conclusion mo with regards to the verse na kahit anong explanation na, yun na yung magiging pangunawa mo sa verse na yun. Because yun yung una mong narinig. Pero the verse is saying to us that once you are with God, nobody can snatch you out of His hand at ikaw mismo hindi ka pwedeng umalis. Because God will transform you, God will change you. Tama? Sabi pa nga niya, He will give you a new heart. At sabi nga, He will give you the Holy Spirit to remind you of all things. Di ba lahat gagawin niya? At ito pa, and to one He gave 5 talents. Dahil nabasa niya yung salitang talents, ang iniisip na agad niya is yung talento. Ay, ilang talento kaya binigay sa akin ni Lord? Marunong akong sumayaw, marunong akong kumanta, di ba? Because of the word talents, is nirelate na niya agad dun sa pwede niyang gawin. But, hindi pala yung talents na yon ang ibig sabihin. Narinig ko na rin po yan sa turo sa Benny. That's because of the word talents, inirelate niya po dun sa talento ng isang tao in serving the ministry. But it's not the right context. Bakit niya po nagawa yon? Because he jumped into conclusion that talents means what you can do for God, kaya nagtuloy na po siya. So yun po yung jumping into conclusion. Marami pa po yan. Kaya nga po kung minsan, sabi nga, may narinig tayo na bago against dun sa dati na nating nalalaman, wag po nating outrightly i-reject. I-research po natin kung bakit. We need to open our mind to the new teachings. Pangalawa, ito po yung pangatlo. Tinetake down notes po ba natin? I-fill up nyo po yung sa blanks, ha? Si Kuya Lexter, hindi naka-fill in the blanks. Yan.
We tend not to open in new things that are being said. Lumalabas daw po yung tiyan ko, sorry. Yan. We tend not to open on new things that are being said. So nakuha na po ba natin na ito? Anong sabi dito? We are close-minded and we do not want to open up new things. So halimbawa, this is a general example, not to, hindi po para sa atin. Yung mga galing ng ibang church, hindi ko sinasabing Loremi, yung galing ng ibang church. So halimbawa, galing sa ibang church, di ba? Siyempre, iba yung mga katuruan doon. Pagdating nyo dito, narinig nyo, iba rin yung katuruan. So, you have two choice. It's either wag nyong tanggapin, or ipagpilitan nyo pa rin na dapat ganito kasi ito yung natutunan ko dun sa dati. So, yun po yung sinasabi natin dito. At may kasabihan nga tayo, ito yung madalas nating naririnig sa mga ayaw tumanggap ng katuruan, di ba? Sa mga magulang, narinig ko na rin to sa nanay ko, sabi niya, kung ano ang kinalakihan nyo na ang kamamatayan. Lumaki akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Lumaki akong Iglesia ni Cristo, mamamatay akong Iglesia ni Cristo. Lumaki akong ganitong relihiyon ko, mamamatay akong ganitong relihiyon ko. Ito kasi ang naituro sa amin dati. Di ba? Ito kasi yung itinuro sa amin dati dun sa church na pinanggalingan ko. Bakit dito ngayon ito yung itinuturo nyo? So sino ngayon yung tama? So paano natin ngayon malalaman kung ano yung tama? Kailangan nating magbasa ng salita ng Panginoon. Kailangan nating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Kasi kung ang isang simbahan ay biblically founded, hindi niya i-insist yung katuruan, kundi sasabihin niya sa'yo na mag-aral ka para makita mo yung tamang katuruan. Hindi sapat na nakikinig lang po tayo. Hindi sapat na sabihin natin, ito yung itinuro sa amin. Kundi mas maganda na, ito yung nabasa ko sa Biblia at itinuro sa amin. Tama po ba? Amen. So, pangilan na tayo? Pang-apat. Yan. We have tendency to understand the part and not the whole. So, ibig sabihin, pag tinitingnan natin, meron agad, di ba? Sino yung dito na magtuturo siya, I want to teach about encouragement. Type siya sa Bible, encouragement. Nakita niya, uy, sa verse na to, lumabas yung word na encouragement. Ito na yung gagamitin ko. Kasi andito yung word na encouragement. So yung word na encouragement ngayon, yun na yung nag-dictate doon sa buong verse o doon sa buong chapter. So ang ibig sabihin natin, sabi ito, it is the whole that gives the part the meaning. So ibig sabihin, pag tinignan mo itong puzzle na to, ito, walang kwenta to kung wala po itong kabuuan. Kagaya nga po yung isang classic example, hindi mo masasabi na maganda ang isang garden kung ang tinitignan mo lang is yung isang bulaklak. Tama? Hindi mo masasabing nakapasok ka sa garden kung namasyal ka lang kung saan dun sa bulaklak na gusto mo. So, we need to understand the whole so that we can know the meaning of the part. Sabi dito, we need to understand the whole first before you can understand the part. Tama po ba? Yan. Another explanation. Yan. Ano po yung nakikita natin dito? Sino nakakakita ng rabbit? Taas po ng kamay. Yan, rabbit. Sino nakakita ng bibe? Sino nakikita yung dalawa? Rabbit sa kabibe. Yan. So, in order for us to explain, sabi nga, understand the part, not the whole. So, halimbawa ganito ang sitwasyon. So, sabi nyo, bibe at saka rabbit. So, ako yung nag-drawing niyan. So, ako yung nakakaalam kung ano yung drawing ko. So, ang aim ko talaga is mag-drawing. Hindi ko muna sasabihin. Pero ang lumabas, nagmukhang bibe saka nagmukhang rabbit. Di ba? So, kapag sinabi kong ito ay tenga, tama, rabbit. Di ba? Kasi ito agad ang tinignan, tenga. Di ba? Pero, dahil ako ang nag-drawing nito, dahil gawa ko ito, sasabihin ko sa inyo, hindi ito rabbit.
Yan. Bibi ito kasi hindi ito tenga. Tuka ito. At ito yung mukha nung bibe. Tama po ba? So, hindi kayo magsasabi ng kung ano yung tama base sa nakikita nyo, kundi ako ang nag-drawing, sabi ko ito ay tuka, hindi ito tenga, kaya ang drawing ko ay isang bibe. So, nakuha na po natin. Because you first look at the part, kaya ang tingin natin, ito na yon. We give to the conclusion. Dahil ang tingin natin dito is tenga, uy, rabbit yan. Pero ako yung nag-drawing, sabi ko sa inyo, hindi yan tenga, tuka yan. Magbabago ngayon yung perception natin, ay, oo nga, bibi nga pala yan. So ano po yung lesson natin? Pakibasa nga po. Tama po ba? Nakuha natin ang explanation. Hindi importante kung ano yung nakita mo o nabasa mo o yung naunawaan mo, kundi ang importante is kung ano ba yung intention ng author. Kagaya nito, dahil ako ang nag-drawing, hindi ito rabbit kahit mukhang rabbit, bibi yan, bibe. Wala na kayong contention dahil ako yung nagsulat. So, it's the same thing when it comes to the Word of God. Hindi importante yung iniisip mo, ang importante ito ba yun talaga yung sinulat ng author o intensyon ng author nung sinulat niya yung salita ng Panginoon. So kagaya nito, di ba ito yung isa sa mga verse, isa sa mga questions po ito kung matanda niyo, isa sa mga questionnaires. So isa sa mga verse, sabi niya, for where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of us. Di ba? Pumasok si pastor during the IP. Aapat lang kami. Isang magigitara, isang mag-opening prayer, isang mag-pre-preach, at saka isang makikinig. Ano sasabihin ni pastor? Uy, sobra na tayo siya 2 or 3. Sige, okay lang yan. Gawain na tayo. Because that is the teaching that we heard. Even in prayer, we heard it right now. Lord, kahit ko konti kami, dahil sinabi mo sa Bible, we were 2 or 3 gathered in my name, I will be in the midst of you. Kaya magpapatuloy pa rin kami sa gawain. That is the context that we nakagisnan po natin. Tama? 2 or 3. Kasi sabi nga, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Pero ang tanong pa rin dito, ito ba yung tamang konteksto nung verse na to? Yan. Ang sabi dyan, common use context common use context. Kahit dadalawa o tatatlo lang tayo, tuloy pa rin natin ang gawain ni Lord. Tama naman. Basta gawain ni Lord, whatever happens, we proceed with it. But using this verse as a support is, sabi nga, wrong. Bakit? Tignan po natin. Ano ba yung tamang konteksto? So pag binuksan natin yung Bible natin, di ba? Kahit sa mga Bible app natin, di ba sa Bible app natin, pag NIV, New King James, NASB, meron na siyang mga paragraph. And each paragraph has a title. So kung ito is about gathering, bakit ang title niya is Dealing with a Sinning Brother? So kung ikaw halimbawa, sabihin ko kay Kuya Bon, magsulat ka tungkol sa ganitong topic. In between ba dun sa na yun is maglalagay ka ng iba? Hindi, di ba? You will focus on the topic na gusto mong i-relate. So it's the same thing with this. Kung mababasa natin, kaya nga po pag tinignan natin tong Matthew chapter 18, huwag lang tayo mag-focus sa verse 20. Yun po yung lagi natin sinasabi. Kapag may binanggit na verse nang nagtuturo, you go 5 verses up o hanggang makita mo yung chapter and down. Buuin mo yung chapter. It is understanding the whole, not the part. Yan, tignan po natin. Yan na pala, andun na pala yung context, dealing with the sinning brother. Yan. Pero ito lang ang sabi niya, because you focus on verse 20, na iba na yung konteksto. Yan, tignan pa rin po natin. So, ang right context pala is dealing with a sinning brother or reconciliation. Kasi ang sabi niya, mukhang may tumama ng sagot dun Bigyan nga po ng isang sandwich yon.
Sabi niya dito, di ba nakita natin, take with you one or two more or two or three witnesses. So bakit po ito sinabi ng Panginoon? Kasi kung minsan, hindi tayo aware sa nagagawa nating kasalanan. Hindi natin aware, hindi tayo aware, hindi aware yung nakagawa ng kasalanan sa atin na nasaktan na pala tayo. Tama? Kung minsan nagjo-joke lang tayo, di ba? Parang joke lang para sa atin. Nasaktan na pala si kapatid. Sino magsasabi na nasaktan siya? Si kapatid, di ba? This is the same thing. Kaya kung ikaw, halimbawa, na-offend ka sa sinabi ni Kuya, halimbawa si Kuya Lexter, na-offend sa sinabi ni Kuya Rod, hindi alam ni Kuya Rod na na-offend ka niya. Kaya ang dapat mong gawin, ikaw mismo ang lumapit sa kanya at sabihin, Kuya Rod, na-offend ako dun sa sinabi mo. Sabi naman ni Kuya Rod, kailan ko sinabi yun? Hindi yun ko yung sinabi. Oh, may witness ako. Si Kuya Mike, di ba? Si Pastor Mike. Sino pa yung 3 Mike ang idadalin niya. So yun po yung ibig sabihin nun. Sometimes, di ba ang ugali natin, kapag tayong nasaktan, inaantay natin, ay nasaktan ako, dapat siyang mag-sorry sa akin. Eh paano kung hindi siya aware na nasaktan ka pala niya? Nagtatanim ka ng sama ng loob, eh yung isa, di ba yung sinasabi natin, di ba yung sa ibang lahi dito, nakasigawan mo, di ba, halimbawa yung mga modern natin ibang lahi, sigawan kayong dalawa, di ba? Tapos pamaya-maya siya sa kanya, baliwala lang. Pero ikaw masama ang loob mo. 1 linggo nang masama ang loob mo. Pero yung amo mo na ibang lahi, nakangiti pa. Sa Balker, how are you? Gagana. Kasi para sa kanya, wala sa kanya yon kasi that is part of the job. Pero sa'yo, na-offend ka, dinibdib mo. Kaya inaantay mo siyang mag-sorry. Eh hindi niya alam na na-offend ka pala niya. Kaya sinasabi ng Panginoon dito na kung nasaktan ka, sabi mo kay kapatid, na-offend ako sa sinabi nyo, so that you can have that forgiveness. You cannot expect forgiveness sa isang tao na hindi naman siya aware na nasaktan ka niya. Hindi po siya si Madam Auring. So this is one thing na dapat nating malaman. And it's biblical and it's true. So nakita po natin na yung pangunawa natin ngayon na kapag na-offend ako, aantayin ko siya mag-sorry. Pero na-realize ba natin, alam ba niya na na-offend niya ako? Di ba? Hindi ka tinawagan ni Mister na nasa Pilipinas nung birthday mo kasi busy siya. Dinamdam mo na. Mag-sorry ka sa akin. Sabi mo, anong nangyari? Bakit ako magsosorry sa'yo? Hindi mo ini-explain. Basta mag-sorry ka. May ginawa ka. Di ba? So, kailangan sabihin natin, if you have been offended, tell the one who make an offense to you kung ano yung nagawa niyang pagkakamali. So, yun po yun. So, makikita natin sa verse na, ang sabi niya, for where 2 or 3. Kaya kung, Kuya Joe, kung masama yung loob mo sa akin kanina, sabihin mo na. Hindi na masama, no? Joke lang yan kayo, joke lang yan. Sabi dito, kaya nga po kung makikita natin, when we look at from chapter 18, 15 to 20, we will get the right context. Because it is about reconciling with a sinning brother or reconciliation. But because we focus on verse 20, out of context tayo. Bakit? Kasi we focus on the word are gathered together. Because of the word are gathered together, it means church gatherings. Pero kung titignan natin ang whole context, bakit biglang napalayo? Bakit sinasabi niya sa verse 15 hanggang 19 is about reconciliation? Bakit biglang nagkaroon ng gathering sa verse 19? We are not aware of that kasi yun na yung naririnig natin. Yun na yung naituturo sa atin. Kaya kung minsan, hirap nating tanggapin yung explanation kung bakit. Tama po ba? Amen o not amen? So gagamitin nyo pa po ba itong verse na to? Pag mag-opening prayer na iilan lang tayo. Pag nakita, ay, kukunti lang ngayon, 20 lang ang BNE. Lord, iilan lang kami, pero where 2 or 3 gathered in my name, sobra pa kami ng 17. Di ba? So, we can use this verse. This is a word of God, but we must use it correctly. Tama po ba? Kasi ang sabi nga doon, it's about witnessing. Hindi mo pwedeng sabihin na nagkaayos na kayo just by yourself. Mas maganda sabihin mo, nagkaayos na kayo kung may mag-witness. Kasi kapag
time na dumating pa uli yun, may magre-remind sa'yo ng, oops, akala ko okay na kayo. Oops, akala ko forgiven na siya. Bakit ginagawa mo pa rin yan? That is the role of these 2 or 3 witnesses. Yan. So, this is another thing. Parable of the lost son. Ano po yung pinaka-most famous title nito? The Prodigal? The Prodigal Son. Saan na ba tayo? Yan. So, the prodigal son, yan, ano yung context natin? It's because of this verse naman, di ba? Sa Luke 15, sa verse 20 pa rin tayo nag-umpisa. Sabi niya, Father, I have sinned against you in heaven in your sight. Di ba? Bring out best robe. So, ibig sabihin, yung pagsisisi ng anak at yung pagpuporgive ng tatay. Di ba ba? Sabi dito, ang most common context natin is about repentance and forgiveness, a sinful son and a loving father. Pero in studying the Bible, sabi nga natin, we follow what we say as context rules. So kung titignan po natin dito, this is one of the parables na sinabi ng ating Panginoon. Kung titignan po natin sa Luke chapter 15, 3 parables po ang sinabi ng ating Panginoon. 3 parables po yan, ha? Yung una, verse 1 to 9, the lost sheep, the lost coin. Nabasa na po ba natin? O ang binabasa lang natin is yung sa, 11 to 32. Yan. Sabi niya dito, kung babasahin natin itong 3 parables na to, ano yung common phrase na makikita natin dun sa parable? Lost, search, nakita, nag-rejoice, nag-aya ng kapitbahay para mag-celebrate kasama niya. Tama po ba? Dito, nawala yung 100 sheep, nawala yung isang sheep, iniwan niya yung 99 at nung makita niya, tuwang-tuwa siya, pinamalita niya sa kapitbahay niya, sinabi, tara, mag-celebrate tayo kasi nakita ko yung sheep na nawawala. Dito, yung 10 coins niya, nawala yung isa, hinanap niya. Di ba? At nung makita niya, tuwang-tuwa siya. At sabi niya, natagpuan ko yung 1 coin. At pagdating dito, 2 lang yung anak niya. Yung isa is lost. Kumbaga, kinuha niya yung kayamanan niya. Tapos, nilustay at bumalik. So, but makikita natin dito, there is something teaching is here that it will direct us to the right context of this parable. So, ang tanong ngayon dito, for whom these parables Jesus meant for? Para kanino itong parable na to? Yung 3 parable na to. Kasi kung minsan kasi, when we go to the parables of the sons, ang tanong natin, para kanino ba yung parables? Sino ba yung tinuturuan ng ating Panginoong Jesus during this time? So, pangalawang tanong, ano yung ibig sabihin ng parables na to? Yan, tignan po natin For whom these parables? Ang sabi niya sa Luke 15:1-3, then all the tax collectors and the sinners draw near to Jesus Christ, diba? Draw near to Him and hear Him. And the Pharisees and scribes complained, saying this man received sinners and eats with them, so He spoke this parable to them. So para kanino po yung parable? Pharisees and scribes. Bakit? Kasi si Jesus is nakikidine o nakikihalubilo sa mga makasalanan. Bakit hindi siya makihalubilo sa kanila? Alam natin, the Pharisees and scribes, they are very religious. Kumbaga sila yung religious standard during that time. So kung ikaw, kung ikaw ay sinasabi mo ikaw ay Diyos, bakit nakikisalamuha ka sa mga makasalanan? Dapat kami, sa amin ka kasi mabuti kami. Kung ikaw ay mabuting tao, dapat ang kasalamuha mo lang ay mabuting tao. Tama? Ito yung mentality ng mga Pharisees and scribes. Kaya hindi sila makapag-celebrate. Then when we look at it, pag nag-forward tayo dun sa parable of the lost sons, makita natin yung attitude nung older brother. Ano yung attitude niya? But he was angry and would not go in.
Nakita ba natin yung verse na yon? Hindi natin makita tong verse na to kasi ang focus natin is yun sa magandang istorya. So makita natin is the same attitude, the older brother has the same attitude as the scribes and Pharisees, that kapag ang isang tao ay nagkasala, hindi na dapat siya allowed. Dahil nagkasala siya sa'yo, hindi ka na dapat magsaya pag nanumbalik siya sa'yo. Hindi sila karapat-dapat sa forgiveness mo. Kaya nga po, when we look at it, sabi dito, with this one, repentance and forgiveness, a simple son and a loving father. Ano nangyari? Yan. Hindi po touch screen, sorry. Hindi po pala touch screen. So, hindi po ito yung right context. Considering yung dalawang parables sa taas. Kasi nandun yung parables na yon for a reason. Hindi siya nandun para i-disregard po natin to get the right context of this parable. Kaya kung titignan natin, this parable is for the Pharisees and scribes and also to describe to us the attitude of the older brother. Sino sa atin dito yung ganito? Ay, umalis na siya sa BNE, wag na siyang bumalik. Pag bumalik, hindi na pinapansin. Di ba? Who has this attitude? Hopefully wala. We should always embrace the people who wants to come back to the Lord. Yun yung main teaching ng lessons na to. Hindi dapat importante kung ano yung feeling mo. Kundi importante is, sabi nga doon pag binasa natin, nagre-rejoice yung mga anghel sa langit sa isang kaluluwa na nanunumbalik sa Diyos. So tayo, bilang mga Kristiyano, kahit nasaktan tayo ng kapatid na umalis, pero nung manumbalik siya kay Lord, we should always rejoice sa kanyang pagbabalik sa Panginoon. Tanggalin natin yung kwan sa puso natin. Kaya nga po, the right context is, what is our attitude toward those brothers or sisters that once was lost is now found. Hindi tayo righteous. Wala tayong sariling righteousness. Ang tinuturo ng Panginoon, sabi niya, there will be more joy in heaven over one sinner who repents. There is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kapag si kapatid is nagrepent at bumalik dito, let us embrace him and us rejoice. Kasi alam natin, the angels together with the Lord in heaven is rejoicing because of this one brother. Hindi importante kung nasaktan ka niya dati, hindi importante kung naging insubordinate siya kay pastor, hindi importante kung inalipusta niya yung katuruan ng Beni, whatever. Let us be reminded, every one sinner that comes back to the Lord, thousands of angels are rejoicing in heaven. So, amen po ba? Agree po ba tayo sa context na yan? Amen. Yan. Pangilan na po tayo? 5. Lahat po ba nasulatan yung blank natin? We tend to read our ideas back into the Bible. Ideas back to the Bible. Yan. 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 So sabi dito, yung ideas natin, lahat tayo may sinasabi tayong stock knowledge, di ba? May idea tayo. With regards to salvation, may idea tayo. With regards to forgiveness of sins, may idea tayo. This is what we called our pre-understanding. Kasi nag-aaral tayo, di ba? Kasi may mga isip tayo. May mga utak tayo. So, we have our prior understanding. Sabi dito, our prior knowledge, biases, and presuppositions, our vocabularies, own ideas, we use it in interpreting the Bible. Bibilisan ko na lang po ng konti. So, meron tayong tinatawag na 4 levels of pre-understanding. Yung pre-understanding, yung ideas na meron tayo sa isip natin. Kahit Katoliko ka, kahit anong religion mo, may idea ka na kung sino ang Diyos. Tama? May idea ka na kung ano yung Bible. Pero ang kwan po natin ngayon is how to correct that ideas. Di ba? May idea ka na sa kung ano yung 10 Commandments. May idea ka na with regards to the forgiveness of sins. May idea ka na kung paano pumunta sa langit. But is it the right idea? So sabi dito, meron tinatawag tayong informational level, attitude level, ideological level, at meron tayong methodological level. So, kung po tayo, sa Matthew 5:13,
Sabi dito, you are the salt of the earth. So ano yung keyword sa Matthew 5:13? Salt. Pag pumasok yung salitang salt, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Anong klaseng asin? Yung pangtimpla, yung pangluto. Iodized salt, di ba? O Himalayan salt? Pink salt, di ba? Parang yung, kung mamaya, that is the pink salt. So yung table salt o yung salt na ginagamit natin sa kusina ay sinasabing sodium chloride. Tama ba, Pastor? Yan. So, because of our understanding of the word salt is table salt, ngayon, when we explain this verse, ang susunod sa atin, ano-ano ba yung gamit nung salt? So, anong salt? Yung table salt. Ano-ano ba yung gamit nung table salt? Tama? Okay. Yan. Tuloy po tayo. Pero ang tanong, may iba pa bang uri ng asin? Salt pa rin yun. Sodium chloride pa rin. Pero, excuse me po. Yan. May iba pa bang uri ng asin? Maliban sa salt na ginagamit natin panluto, may iba pa bang uri ng asin? Wala na, no? Hindi tayo aware sa iba. Di ba? Yan. Tignan po natin. So, kung may iba pang uri ng asin, may iba pa bang gamit ang asin? Di ba? Pero dahil nakapokus tayo, ang information natin is the table salt, siyempre, pag in-apply natin, ang application lang is yung table salt. Yan. Pampalasa. So, tingnan natin. So, ayon po sa internet, may 4 na klase pala ng asin. So, sodium chloride, ito yung table salt. Meron tinatawag na sodium chloride na na-electrolyze. Ito po yung sodium and chlorine for industrial purposes. Merong ammonium nitrate o yung ginagamit na fertilizer. At merong yung magnesium sulfate na ginagamit sa panligo. Alam po ba natin to? So, itong bath salt kasi, di ba? Pangpakinis ng skin. So, alam na natin ngayon na hindi lang pala isang klase ang asin. So, when we read this Bible, you are the salt of the earth. Because our ideas is table salt, so yung application is application ng table salt. So we do not go beyond sa understanding na yon. Ngayon, dahil may iba palang klaseng asin, magku-question tayo ngayon, di ba? Ano kayang asin ang tinutukoy ng Panginoon? Sabi dito, kung may ibang uri pa ng asin, ano kaya ang tinutukoy ng ating Panginoon nung sinabi niyang, you are the salt of the earth. Ayan ha. So, makikita natin yung kasagutan na to. We use, narinig nyo na rin po siguro na sinasabi natin, let the Bible interpret itself. So, itong katuruan na to ay itinuro rin dun sa Luke 14:34-35. Ano po yung sabi niya sa Luke 14:34-35? Pabasa nga po. Sige po, mag-mic po tayo. Chapter 34-35. Salt is good, but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? If it is neither fit for the land nor for the dunghill, but men throw it out. He who has ears to hear, let him hear. Yeah. Thank you po, Tita Sally. So, makita natin, dito, binanggit dito sa verse 35, di ba yung common kwan natin? Table salt. Bakit sinabi ng Panginoon dito, the salt is good, but it is neither fit for the land nor for the dunghill. So, nakukuha na natin yung idea. Anong klaseng asin po ito? Is it the table salt? Yan. So, alam nyo po ba na sa Mediterranean, so informational level. So, we go to the information. So, during that time, may dalawang source po ng salt ang Israelites during that time. Salt from Mediterranean Sea and salt from the Dead Sea. At yung Dead Sea po is yun maalat na body of water. Alam naman po natin, nasabi nga dyan, walang nabubuhay na kahit ano dyan. Sabi, kapag naligo ka dyan, lulutang ka, hindi ka lulubog. Dahil sa alat po na yan. So yan po yung dalawang source ng salt sa Jerusalem. Yung Mediterranean at saka yung Dead Sea.
So, to give you more understanding, ikumpara po natin yung saltiness. Ibig sabihin, gaano ba kaalat? So sabi dito, kapag pinatuyo ang 1 toneladang tubig, ilang kilong asin yung makukuha. So ito po yung comparison na sa Pacific Ocean, yung 1 toneladang tubig, makakakuha po ng almost 36 kilos na asin. Pagdating sa Atlantic Ocean, almost 37 kilos. Pagdating po sa Dead Sea, 227 kilos. Ganun po siya kaalat. Kaya nga po, titignan natin, if Dead Sea is the saltiest water, tama ba? Saltiest. Yan. Body of water, ano yung source po nito? Dahil maalat siyang iniisip din natin, pinanggagalingan din nito ay tubig alat. Tama? Pero hindi po. Ang pinanggagalingan po nito ay sa Lake o Sea of Galilee. And Sea of Galilee, hindi po siya salt water. It's a fresh water. So, yan po. So, bakit po nangyayari yon? Dahil po, nai-stack po yung tubig doon, hindi siya nag-flow-flow. Dahil mas mababa po yung Dead Sea, kayo yung tubig dito ay lahat naiipon doon. So, yung alat niya is naiipon lang ng naiipon kaya umaalat. Kaya sa atin din kung minsan, kaya nga kung wala tayong outlet, di ba? Anong nangyayari sa atin? We go into depression, we go into different things. So yan po siya. Yan. So kung titingnan natin in the Dead Sea, isa sa pinakamaraming elements po sa Dead Sea is yung potassium. So yung ginagamit na fertilizer. Kaya nakuha na po natin yung idea. So sa Matthew 13, sabi niya, dito pa lang makita natin, you are the salt of the earth. But our pre-understanding, pag sinabi nating earth, ibig sabihin mga tao. But it is literally the land. So sabi niya dito, it is neither fit for the land or for the dunghill. Ano po yung dunghill? Ito po yung dumi ng tao. During that time in Jerusalem, yung asin ay ginagamit nila as fertilizer at dati po wala pang CR na kagaya nito na di-flush. Dihukay po dati. Ano po yung dihukay? Huhukayan, tapos lalagyan ng asin para mawala yung amoy. Ganon po during that time. So yun yung gamit ng asin during that time. So we have an idea na kung ano yung asin na tinutukoy. So ibig sabihin, hindi po ito yung table salt na iniisip natin. So the application now will be different then. Yan. Mali si Saro dyan. So ang sabi niya dito, as a Christian, we should be a fertilizing agent to make good things grow. Like a potassium in helping plants to have a strong roots, let us help them to be rooted in our Lord Christ. As a Christian, we should act as a disinfecting agent. We should stop bad things from spreading. So kapag may chismis, isa ka ng Kristiyano, dapat mag-close na sa'yo, tumigil na sa'yo. Amen po ba? Amen. Maraming mali? Ha? Oh, may tumama. Yan. Same slides lang po ito. So, sige po, so sobra tayo ng oras, Pastor. Yan. So, sa letter B na tayo. Attitude yung attitude naman po natin, attitude level. Our emotional state can determine the way we understand the Bible. Tama po ba? Our emotional state can determine the way we understand the Bible. So, iba pong book ang babasahin natin, depende po sa emotions natin. Tama po ba? Yan, tignan po natin. Kapag may bigat sa puso o nakagawa ng kasalanan, ayaw umattend ng church, anong verse ang gagamitin? Matthew 5:23 to 24. Ano po yung nakasulat dito? Naku. Matthew 5:23 to 24. Halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, may bigat sa puso, ayaw ko mag-serve. Ano po yung nasa Matthew 5:23 to 24? About sacrifices? Yan. Ayusin mo muna yung buhay mo bago ka mag-serve kay Lord. Tama?
Ayusin mo muna. Tama? So, naging reason na yung Bible verse para hindi na umatin ng gawain kasi masama ang loob ko eh. Di ba? Kapag masaya at feeling blessed, Psalm 118:24, dahil masaya ako ngayon. Ano yung Psalm 118:24? This is the day that the Lord has made. Tama ba? I will rejoice and be glad in it. Kasi nasagot yung prayer mo eh. Di ba? Kapag gusto mag-tithes, malaki 3:10. Kapag ayaw mag-tithes, 2 Corinthians 9:7-8. Tama? Tama, hindi? Ba't may hinasagot? Tama, di ba? 2 Corinthians 9:7-8. Ano yung sabi dyan? Mic po, mic tayo. 9:7-8. 2 Corinthians. 2 Corinthians 9:7-8. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Oh. Di ba? Ayaw kong mag-tithes kasi hindi naman na kailangan ng tithes as long as I give cheerfully. Kasi ang sabi ni Lord, kung ano yung nasa puso ko, yun lang yung ibigay ko. Di ba? So, they use the Bible verse to support their emotional state with regards to the verse in the Bible. So ano pa? Kapag nasa kalagitnaan ng pagsubok, anong book ang binubuksan? Book of Job. Kasi si Job, ito yung pinagdaanan niya. Ako, ito pa lang, wala pa sa kalingkingan niya. Praise the Lord. Thank you for the book of Job. Tama? Kapag inspired, Book of Psalms. Kasi ang dami doon, dami magagandang verse sa Book of Psalms. Kapag feeling wala ng katapusan ng problema, anong babasahin? Book of Revelations. Lord, dumating ka na, kunin mo na kami. Matapos na itong mga problema na to. Di ba? Those our emotional state can dictate how we read the Bible. Nangyayari po sa atin to, di ba? Amen, no amen? Di ba? Wag mo nang magbasa ng Revelations ngayon ha. Maaga pa mga kapatid. So, our approach in reading our Bible is to know God. Hindi po to pacify our feeling. To worship God through reading His words. Our love for God, not our emotions, should drive us to open the Bible and read about Him. Hindi ka lang magbubuklat ng Bible kapag depressed ka, kapag masaya ka, kapag may pinagdadaanan ka. Magbuklat ka ng Bible dahil mahal mo si Lord. His works, His nature, His plans, His promise. Do not let our emotions define why we believe in the Scriptures. But let the Scripture, tignan niyo po but let the Scripture define our emotions and understands how to deal with it. Amen po ba? Amen. Sige po, tuloy po tayo. Yan. Anong sabi diyan? Di ba? Ganda nito, di ba? Pareho sila nagbabasa ng Bible dahil yung isa, hate yung nasa puso niya. Sabi niya, this gives me permission to hate the Bible. Yung isa dahil love siya, this challenges me to love everybody. So it's our emotional state or yung attitude natin can dictate how we read the Bible. We are not to interpret the Scripture in the light of our experience, but we are to interpret our experience in the light of the Scriptures. Amen po ba? So, wag po natin gawin yung experience natin ang maging kataruan, kundi yung Bible ang magturo sa atin kung paano natin magamit ng tama ang ating mga experience in order to point people to God. Yan. Pangatlo, ideological level. Ano ba yung sinabing ideology? Ito yung parang sa atin, yung mga ideolohiya o ibig sabihin yung mga pananaw. Di ba? Pinaniniwalaan. Pag sinabi ding ideology, a system of ideas and ideals especially which forms the basis of economic or political theory and policy. So sabi dito, the title King of the Jews had both messianic and political implications. King Israel were anointed with oil as Jews God. So there is, sa Matthew, sinasabi na may parating na hari ng Israel. Tama po ba? May sinasabi doon. Because the ideology of the Israelites is to have an earthly king, na overlook nila this prophecy. Kaya ang ine-expect po nila ay
sabi dito, ang ine-expect nila ay earthly king. So, sabi doon, the children of Israel rejected the Lord as their leader and demanded as earthly king. Bakit po ayaw tanggapin ng mga Hudyo na si Jesus Christ ay ang kanilang hari, ay yung promised Messiah? It's because of their ideology na ang ine-expect po nila is yung earthly king that will help them free from the Roman captivity. Hindi nila na-expect na yung Messiah na dumating is yung magpre-free up sa kanila in their spiritual state during that time. So yun po yung ideology ang naging reason kaya ayaw tanggapin ng mga Hudyo na si Jesus Christ nga ay Diyos. Yan. Method. So sa mga BS natin, marami pong methods na ginagawa. Di ba ba? Narinig na po ba ito? May inductive Bible studies, may topical Bible studies, may book studies, may Bible characters, meron sinasabing word, write, observe, relevance, declare, meron ding SOAP. Di ba? Scripture, observation, application, and pray. So meron din sinasabing acts, di ba? Ask what God's want, chapter, read the chapter, think, and scriptures. Yan po siya. So ibig sabihin sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, may iba-iba po tayong methods na ginagawa. Kaya kung minsan, iba-iba po yung nagiging pangunawa natin doon sa pagtuturo o doon sa verse na binabasa natin. So hindi po dahil iba yung tinuro ni Tita Sally, iba yung tinuro ni Kuya Rod, is may contradiction na po. Ibig lang sabihin, we have this different level of pre-understanding. Yan. So, ano po yung reminder? We study the Bible based on its actual text, manuscript, evidence, historical. Ito po yung tinatawag natin na aside po dun sa mga methods na yun but the right study and terminology po dito is lower criticism. Kapag ang pinag-aaralan po natin is actual text, manuscript, evidence, at historical, grammatical, literally context is called lower criticism. Pero pag pinag-aaralan natin is yung authors, dates, backgrounds, historicals, and everything, it is called as higher criticism. So, in our Bible studies, maririnig nyo po yan sa mga iba nagtuturo. Yan. Meron din po ngayon, we are being warned, dito po sa tinatawag na reduction criticism. Sabi, ano ba yung reduction criticism? Sabi dito, reduction criticism reduces the quality of the biblical record, casts strong doubt on its inspiration, and implies that the Bible is not trustworthy as historical documents. Madalas po nating naririnig ito galing sa ibang religion. Di ba? Mas nauna yung Bible namin. Ba't ang daming kopya ng Bible nyo sa amin? Dapat isang language lang. Mag-aral ka lang nito para maunawaan mo yung Bible namin. Kaya maraming mali sa Bible nyo. Di ba? Narinig na po natin? Yan. So, wag po tayong maniwala kung narinig natin ang reduction criticism na minimize o nagkakas ng doubt sa history and authenticity ng Bible na meron tayo. We need to be careful and we must know the mindset or ideology behind the methodology that we are using as references in our Bible studies or sermon preparations. Kaya po, we introduce to you yung Blue Letter Bible. We introduce to you yung ibang references. Kung kailangan nyo po, just approach us, Kuya Jess, Pastor Mike, para sa mga references na ginagamit po natin. Kasi hindi po lahat ng nasa internet is tama. If you are not careful, maliligaw po tayo. Yan. Pang-anim, we tend to indiscriminately apply passages to justify our belief. Yan. Yan. We take verses in the Bible out of context, gaya po ng sinabi natin kanina, and we make it as a pretext. So I will just take this as an example. No offense po, no offense po ito. It's just telling to us that we must take care of what we are teaching. Kasi if we degrade the true message of the Bible, hindi po ito magpuput ng value sa mga nakikinig. I will just take this as an example. Wala pong offense ito. Although we allow everyone na sa kanilang pagba-Bible studies is sa kanila po yon.
but we guide them to the right. Kaya nandun po kami nagmo-moderate to guide it and to put it on the right perspective. Our recent Bible study with regards to yung kinuhan po ni Kuya Glenford. It's not to Kuya Glenford. He has something message to deliver. Pero ano yung ginamit niya? Yung cleaning the cup. Di ba? Yung clean the cup outside pero hindi mo nililinis inside. Alam niyo po yung naging direksyon ng BS? It's about kitchen ministry. Napunta na sa kitchen ministry, aftercare. Lahat na ng comments is about aftercare. Yes, that is your aim to stir up something that is actually happening in the church. But, sabi nga po natin, hindi po yun yung purpose ng Bible. Kasi ang sinasabi po nun, it's not about the aftercare, maglinis kayo ng maayos, pero ang the right teaching po nun is about hypocrisy in the church. So kita nyo po ang layo, but we can relate to it. We can relate to it kasi nangyayari talaga eh. That's why kaya ginagamit yung verse sa Bible para to make it a point. Di po ba? So, we take the verses in the Bible out of context and we make it a pretext. So, ano po ibig sabihin? Halimbawa po ito, di ba? Iisang picture lang yung tinitignan nila, pero dahil nakapokus lang sila sa iba-ibang panel, ano nangyayari? Kapag tinanong mo to, ano yung nakita mo? Iba yung i-describe niya. Kapag tong taong ito, tinanong mo, nakapokus lang siya dito, hindi niya alam na yung tinitingnan pala nila ay isang elepante lang. Dito, ang sinasabi ay ang nakikita ko is yung sungay lang ng elepante. Dito is nakikita ko yung sa may bandang ilong lang. So that is taking a verse out of context. Kaya nga po sinasabi natin, context matters. We need to zoom out kung minsan. Huwag yung nakita natin, nakarelate tayo, doon na tayo. We need to read the verses preceding it, after it. Basahin natin buong chapter, buong paragraph to have that full understanding. Kagaya po nito, this is a great example. You look at that verse, you do not look at the other verses, ano nangyayari? You get the verse out of context. Kaya kapag nagturo, you are teaching out of na-touch si kapatid, isinare niya, he shares out of context. Yun po yung nangyayari. Yan. Do not manipulate Bible verse to support our opinions, experience, or situation. Hindi po yun yung purpose ng Bible. Yes, we can use it in correcting, pero in teaching, iba na po kasi yun. This is the purpose of hermeneutics, for us to understand kung ano yung aim nung sumulat ng Bible and to apply it properly. Tama po ba? Amen. So, we take verses in the Bible out of context. So, let us give an example. May isang pastor sa Amerika. May isang Pinoy na pastor. Nagpunta sa Amerika, sa Canada na lang para makarelate yung kanya. May isang pastor nagpunta ng Canada. Visit lang siya. Visit, tourist visa. Tama ba? Tourist visa ba tama doon? Tourist visa lang po siya. So yung tourist visa niya, sabi is 100 days ka lang makakapag-stay. So itong pastor na to nag-stay sa Canada for 100 days. Ngayon, ang aim niya is makahanap ng trabaho doon. Ngayon, hindi siya nakahanap. So low on budget na siya. Lumagpas na siya sa 100 days. He's a pastor. So ngayon, nag-apply siya sa isang church. Sabi niya, I want to apply as a pastor. Kasi 100 days na siya sa Canada, marunong na siya mag-English. Di ba? So sabi niya, nag-apply siya sa isang church. Ngayon, nung tinignan nung pastoral council, yung kanyang details, ang sabi niya, Pastor, TNT ka pala dito. Kasi over ka na dun sa 100 days mo. Dapat umuwi ka na. You are sabi niya, TNT, ano tawag doon? Tago ng tago, overstaying. So dahil pastor siya, maalam siya sa Bible, anong sabi, ang pwede lang mag-stay, kailangan makakuha ka ng residency, dapat, Canadian citizen ka na.
Ang sabi ng pastor, binasa niya yung Philippians 3:20. Ang sabi niya, but our citizenship is in heaven. Sabi niya, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Sabi niya, sabi po ganon, pastor, sabi niya, hindi pwede yung ganyang reasoning. Sabi niya, kasi mali yang kasalanan yan. Pero ang sabi niya uli, binasa niya uli, sabi niya, sa 3:13 naman, sabi niya, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward to what is ahead. Sabi niya, kalimutan na natin yung lumagpas na yun kasi pag nakapasok ako sa inyo, magiging resident na ako. Di ba? So yung una sabi niya, hindi ka citizen, hindi ka namin pwedeng gawing pastor. Sabi niya, our citizenship is in heaven. Di ba? Tama naman. Pero ang sabi niya, hindi pa rin talaga pwede. Sabi niya, itong sabi niya, you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and then you put out your new man. Sabi niya, kapag tinanggap mo na ako, magiging bagong tao na ako. Hindi na ako yung kagaya dati makasalanan. Kasi yan yung sinasabi sa Bible. Di ba? So sometimes you can use these verses dahil sa kaalaman mo, because you want to do something. Ginagamit mo yung Bible verses to support your intentions. To support, worst is to support your wrong intentions. Tama po ba? Madaling sabihin, Kuya Erwin, alam mo na yung gagamitin mo. Philippians, ano yan? Picture ng teacher. Our citizenship, lalo na kung mag-i-interview sa'yo, Christian, sa immigration, di ba? Are you a Christian? Tanungin mo agad. Magagamit mo po yan. In heaven. So, sabi dito, malapit na po tayo matapos. Yan. Kung minsan ito yung nagiging reason, sabi, nabasa niyo po dyan, since the Bible is you anyway, he's talking about Jesus Christ, you won't mind if I just read this because I can twist it more easily than I can twist you to fit in my theology. Di ba? So, hindi niya matwist who Jesus Christ is, kaya yung Bible mismo, ang iti-twist niya para ma-fit yung kanyang theology. Kaya we must be careful in these very things. It is easy to twist the Bible just to justify our own belief, to amplify our message, to gain support of what we believe in, what we want the congregation to receive. We can make it sound good, use words that will sweeten or connect to them emotionally. It is grammatically good, sound good, pero anong sabi? Is it contextually correct or is it the right message? Di ba yung sabi nga ni Bodhi Bocom? Hindi importante kung gaano ka kasincere sa iyong pananampalataya. Hindi importante kung gaano ka kasincere sa iyong paniniwala. Ang tanong doon, tama ba? Kasi kung mali ka, you are just sincerely wrong. Ang mahirap doon, nandamay ka pa. Tama? Kaya ganun po yung kabigat sa pag-share ng salita ng Panginoon, that if we take it lightly, yun po yung nagiging resulta. But if we put the right value to the Word of God, we will put importance to the Word of God, then kapag time na mag-share tayo, you will study. Tama? You will study carefully. Kasi what we share has implications sa buhay ng mga makikinig po sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, even us na nagtuturo, ano yung lagi namin sinasabi? Yung sinasabi namin, tignan nyo rin sa Bible. Hindi komo kami ang nagsabi, tama na. Refer to your Bible. Because the authority in the church is the Bible. So meron tayong tinatawag na hermeneutical spiral. So, para makuha natin yung konteksto ng pinag-aaralan natin. Sabi dito, when we are reading the text, we must look at the context in the, kumbaga yung manuscript evidence. Sabi niya, to get the meaning and to know the significance of the text. So, ito po yung i-remind sa atin. Repeatedly test your pre-understanding by detailed interaction with the text which then modifies your interpretation. Ang problema kasi, mostly of us,
kapag nagtuturo po tayo, hindi ko po nilalahat. Alam ko po, meron talaga nag-aaral. Pag kumuha sa internet, hindi na inaaral, hindi na nagtatanong. Hindi na tinetest yung kung tama ba o hindi yung kanilang kinuha. As long as andon yung thought na gusto nila, is yun na po. Kaya ang sinasabi nila, repeatedly test your pre-understanding. Magtanong po tayo, tama ba yung sinasabi niya? Ay, ano ba yung sinasabi sa verse na to? Saan ko ba makikita yung sinasabi niya? But what we do sometimes is, we stop asking questions. Dahil ito, sinulat ni ganito, tama na to. No. Refer back to your Bible kasi kung minsan, may mga nalalagay doon na hindi tama. Kaya nga po, yung lagi natin sinasabi, pag kumuha kayo ng resources, make sure na kayo ang unang naturuan ng resources na yon bago nyo ituro. Kasi mahirap magturo ng hindi nyo natutunan. Di ba? Yung first ni Tita Sally, you cannot give what you do not have. If you do not understand, you cannot impart understanding. Amen? Si Pastor busy. Ayan. So isa pa po sa hermeneutical spiral. Ang kailangan po natin, what we are aiming when we are reading the Bible is to have the truth or yung tinatawag natin na right interpretation. So kaya nga po, ang sinasabi natin dito, let your biases or pre-understanding challenge the scripture, ask questions. Naituro na rin po sa atin, pag nagba-Bible study tayo, kapag nabasa tayo ng verse, magtanong tayo. Tanungin natin yung verse. Ibig sabihin, interact with it. Ano ba yung itinuturo nito? Ano ba yung ibig sabihin nito? Sino ba yung nagsulat nito? Ano ba yung culture during this time? Sino ba yung sumulat nito? Sino ba yung audience niya? Kailangan nating maunawaan po yun. Sabi dito, ask questions. Sabi dito, allow your biases, refer back to the manuscript evidence, and allow your biases to be challenged. Dito ang sabi niya, challenge the scripture. Ngayon naman, yung scriptures will challenge your understanding. Yung pa rin po, paulit-ulit lang po yan hanggang sa you goes nearest to the truth or you get to the right truth. You go to that cycle. Hanggat may question ka pa, go to that cycle. Go to that hermeneutical cycle of asking questions. Ito na ba yon? Ito na ba yung tamang katuruan? Kasi pag pinag-aralan mo ito at isinare mo, the understanding is there, mauunawaan mong mabuti. You can explain it further. Kaya napaka-importante na nag-aaral po tayo.